Dahil sa pagiging kapuluan ng Pilipinas, ang Pilipinas ay mayroong kabihas ng pangdagat. Ano ang kinapalolooban ng kabihas ng ito? Ipaliliwanag yan ni Xiao Chua. Sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Nauna na nating tinalakay na tayo mga Pilipino ay hindi nanggaling sa mga Aita, Indones at Malay tulad ng ating natutunan noon sa eskwelahan. Sa mga Austronesians. Isang ebidensya na tayo ay mga Austronesians ay ang ating maritime culture. Maritime culture? Ah, what's that? Pokemon! Ito ang ating kulturang pandagat ng paggawa ng mga bangka at paglalayag. Sa ngayon, kung nais niyong makipagkalakalan, manligaw at kumuha ng impormasyon, ang daluyan o network ninyo para dito ay ang cyberspace sa Twitter, Facebook o eBay. Nung panahon ng ating mga ninuno, ang network ng pakikipagkalakalan, diplomasya at pakikipag-ugnayan ay ang katubigan, ang mga ilog at ang mga dagat. Kaya naman, hindi totoo ang una nating sinabi noon na tayo ay nagkawatak-watak bilang isang mamamayan dahil tayo ay isang archipelago. Mali po. Mas madaling maglakbay sa tubig kaysa sa isang malaking masa ng lupa na nahahati sa mga bundok. Noong panahon na iyon, ang katubigan ang nagtakda na kahit hiwa-hiwalay ang politika ng mga bayan-bayan, may makikitang pattern sa ating kultura at wika na magkakapareho. Ayon kay Peter Bellwood, sa Pilipinas nagsimulang maging sopistikado ang kultura sa paglalayag nang maimbento ng ating mga ninuno ang outrigger canoe o may katig. Mas naging stable ang mga bangka natin kaya ang lahing Austronesiano ay kumalat sa buong Timog Silangang Asya sa mga isla ng Pasipiko, New Zealand, Hawaii hanggang singlayo ng Madagascar sa Africa at Easter Island sa Timog Amerika. Ang ebidensya ng ating lumang kultura sa paglalayag ay ilang lumang piraso ng kahoy na nahukay ng Ministry of Public Works and Highways na noong una ay napagkamali ang mga kabaong. Ngunit nang suriin ng National Museum, mga balanghay pala ito na nagmula pa noong 320 AD. Nakalagak ito sa museo sa Libertad, Butuan. Lahat-lahat, 10 bangka ang nahukay sa Butuan. Ang mga iba pang bangka na natagpuan noon ay may date na 1250 at 990 AD. Pinagbuklod lamang ang mga bangkang ito, hindi ng mga pako, kundi ng mga wooden pegs. Arkeolohikal na patunay ang mga ito ng isang sopistikadong teknolohiya at kultura ng paglalayag sa kapuluang ito. Inulit ng Mount Everest team ang paggawa ng bangkang ito at naglakbay pa sa Timog Silangang Asya. Matitibay, matutulin at hinahangaan ng mga bangkang nagmula sa mga balanghay, mga paraw at mga karakoa o mga malalaki nating mga warship. Kaakibat nito, ayon sa namayapang si Dr. Dante Ambrosio, ang pagbasa ng mga bituin ay hindi lamang natin nakuha sa kanluran. May sarili na tayong ethno-astronomiya. Ayon nga kay Sir Dante, kapag tumingala sa langit ang mga sinaunang Pilipino, hindi lamang basta langit ang kanilang nakikita. Nakikita nila ang sarili nilang kabihasnan dito. Sa Orion's Belt, ang tawag natin noon ay Balatik, ang sinaunang patibong sa baboy damo. At ang Big Dipper naman para sa atin ay ang Bubu o ang sinaunang fish trap. Wow! May constellations! Kaya naman, masasabi natin na ang ating mga kaharian na malapit sa dalampasigan, Bigan, Lingayen, Maynila, Sugbu, Butuan, Sulu, ay naging bahagi pa ng Southeast Asian trade route to China dahil sa paggalang ng mga kapitbahay natin sa kulturang ito. Hindi lamang ito patunay na hindi tayo mga bobo tulad ng sinabi sa atin ng mga tradisyonal na historya. May ambag pa tayo sa kasaysayang pandaigdig. Ayon kay Dick Tracy sa kanyang aklat ng Lost Discoveries, The Ancient Modern Science, From the Babylonians to the Maya, naging mahalaga sa paglalayag ng mga Europeo noong Age of Discovery ang sinaunang kaalaman sa paggawa ng bangka at paglalayag ng mga Indian, Javanese, Arabe at mga Filipino. Ako po si Xiao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.